Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2121. Natawa si Noel sa hindi makapaniwala. Kung ito ay isang bagay na mahalaga, sa tingin mo ba ay makakaupo pa rin ako dito, umiinom ng tsaa habang nakikipag-chat sa iyo? Nakalaunan ay nag-click para kay Jackie, may sense si Noel. Gayunpaman, ano pa ang maaaring makagulo sa mga bagay bukod dito? Hindi na hinintay ni Noel na magtanong si Jackie habang agad siyang nagpatuloy, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon, na kinukuha na ni Elder 11 ang kanyang nag-iisang huling disipulo? Ang mga formal na alagad ay nag-aaway sa kanilang sarili dahil dito. Sumali pa si Oliver sa arena ng pakikipaglaban sa taya kasama ang iba pang formal na disipulo dahil dito. Napakasigla ng arena ng pakikipaglaban sa taya kaya't walang matitigan, nakikita kung gaano ito kasiksik doon. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Walang pag-asa si Jackie, hindi niya akalain na ito ay isang mahalagang bagay. Ito ay isang bagay lamang ng pagkakaroon ng huling disipulo, kaya ano ang napaka-espesyal? Bagamat ang huling disipulong ito ay makakaapekto lamang kung saan pumanig si Elder Godfrey sa hinaharap, makakaapekto lamang ito sa pinakamalaking isyu na kinakaharap ng sekta. Hindi ba iyon ang naging problema ng Corpse Pavilion? Umiling si Jackie nang hindi nag-iisip. To be honest, wala ako sa mood na tingnan ngayon, kahit nag-aaway sila hanggang kamatayan. Ang lahat ng ito ay pag-aaway lamang sa isang maliit na bilang ng mga formal na disipulo. Napaawang ang bibig ni Brooke at Noel dito. Nagpalitan sila ng tingin at hindi maiwasang mapangiti ng mapait bago sila tumingin kay Jackie sa medyo walang magawa. Nagulat si Jackie nang tumingin ang dalawa sa kanya ng ganoon. May nasabi ba siyang mali? Nag-thumbs up si Noel kay Jackie at niyugyug ito sa harap ni Jackie. I have to admit na ang mga masters na tulad mo ay hindi katulad ng mga walang kwentang moron na tulad ko. Bale, halos lahat ay hindi makapag-focus sa pagsasanay. Dahil masyado tayong nakatutok sa mga laban na ito. Ikaw naman, wala kang pakialam sa gulo sa labas at puro training mo lang. Hanga ako sa mentality mo. Wala man lang ni Katie Ting na pangungutya sa taos-pusong huling pangungusap ni Noel. Hindi niya nagawang makamit ang mentalidad ni Jackie na tumutok lamang sa kung ano ang mahalaga habang binabaliwala ang labas ng mundo. Hindi lang siya, gayunpaman, dahil ang magkapatid na angkan ay naaakit din sa mga nangyayari. Ang ilan sa kanilang mga junior brothers ay lumabas pa sa kanilang retreat para lang tingnan ang bagay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Brooke, at iniunat niya ang kanyang ulo habang sinasabi, ngunit ito ay nauugnay sa kung sino ang magiging sect master natin. Hindi ka ba curious sa lahat? Nagsalin din si Jackie ng isang tasa ng tsaa at nagsalita habang umiinom ng tsaa. Maaari ko bang kontrolin kung sino ang magiging sect master? Hindi ako sasali sa mga ganitong kaganapan, sayang lang ang oras ko. Natawa dito si Noel kaya naman nang inig ang mga balikat. Mayroon kang magandang mentality, ngunit mapipilitin kang sumali sa kaganapan pagkatapos ng ilang araw kahit na hindi mo nais na gawin ito. Tumangala si Jackie sa paraang naguguluhan. Bakit? Ipinaalam agad ni Noel kay Jackie ang pinakabagong utos na nanggaling sa sekta. Pagkaraan ng 10 araw, iaanunsyo ni Elder Godfrey sa harap ng buong sekta kung sinong disipulo ang tatanggapin niya bilang kanyang huling disipulo. Bukod sa mga disipulong nasa retreat, malayo para sa pagsasanay, o mga diakono, ang iba ay kailangang nasa lugar ng pagtitipon para sa roll call ng alas 7 ng umaga. Walang gana na nagsalita si Jackie, is it such a grand event? Dapat nandoon ang lahat, bukod sa mga nasa retreat at nasa pagsasanay. Isa lang itong huling alagad. Ano ang kinalaman nito sa mga informal na disipulong tulad natin? Hindi pa ba sapat na malaman natin na may ganoong tao? Kabanata 2122. Ayaw sumali ni Jackie sa event. Kinagat ni Noel ang kanyang mga labi at sinabing, si Elder 11 ay isa sa mga formal na elder, at ito lamang ang kanyang disipulo. Hindi ito itinuturing na malaking bagay para sa aming Dul Sovereign Pavilion. Nauunawaan ng ating mga alagad ang nangyari sa mga formal na matatanda, kaya naman binibigyang pansin ng lahat ang bagay na ito. Higit pa rito, ang lahat ng iba pang formal na matatanda ay nagbibigay din ng mataas na kahalagahan sa bagay na ito. 10 araw mula ngayon, lahat ng formal na matatanda ng panloob na tarangkahan ay mapupunta rin sa lugar ng pagtitipon para sa roll call. Napaawang ang labi ni Jackie dito. Dahil ang lahat ng formal na matatanda ay naroroon, hindi siya maaaring kumilos na siya ay nasa itaas ng mga patakaran at humingi ng paumanhin mula sa kaganapan. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, at ang marangal na mukha ni Elder Godfrey ay sumagi sa kanyang isipan. Na-curious siya kung sino ang pipiliin ni Elder Godfrey bilang kanyang huling disipulo.
Bagamat wala itong kinalaman sa kanya, hindi niya nais na tanggapin ni Elder Godfrey si Oliver bilang kanyang huling disipulo. Ano man ang mangyari, kaaway niya si Oliver, at syempre, hindi magandang bagay para sa kanyang kaaway na maging mas malakas. Si Noel ay humigop muli ng kanyang tsaa at sinabing, kakatok ako sa iyong pinto sa loob ng 10 araw, at maaari tayong sumama. Tumango si Jackie. Nang makita ni Brooke na talagang hindi interesado si Jackie sa mga laban, hinailan niya ang manggas ni Noel at sinabing, Senior Brother Noel, dahil hindi pupunta si Senior Brother Jackie sa arena ng pakikipaglaban sa taya, tara at tingnan natin. Maging ang mga alagad ng mananakbo na tulad natin ay isinantabi ang ating gawain upang pagmasdan ang masiglang tanawin. Nagniningning ang mga mata ni Brooke habang nagsasalita, halatang halata ang kanyang pananabik. Tumango si Noel habang gusto rin niyang pagmasdan ng sarili niyang mga mata ang kakayahan ni Oliver. Nagkasundo silang dalawa at umalis patungo sa arena ng pakikipaglaban sa taya matapos makipagpalitan ng mga salita kay Jackie. Matapos isara ang pinto, kinalkula ni Jackie ang oras na mayroon siya. Ang 10 araw ay hindi maikli o mahaba, at sapat na ito para sa kanya na sumipsip ng dugo ng Ancient Eclipse Dragon. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Wala siya sa mood na lumahok sa panabik na kaganapan na nakaakit ng interes ng lahat ng miyembro ng sekta. Para hindi siya maistorbo ng iba, tanong ni Jackie. Nash na lumabas at bantayan siya. Matapos malaman ang plano ni Jackie, tinapik ni Nash ang balikat ni Jackie. Huwag kang mag-alala, walang mangiistorbo sa iyo sa relo ko. Gayunpaman, ito ay dugo ng isang gawa-gawa na hayop. Kumpiyansa ka ba na maa-absorb mo ito nang hindi sinasaktan ang iyong sarili? Si Nash ay may limitadong pag-unawa sa dugo ng mythical beast. Narinig na niya ang tungkol dito, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Sa kabaligtaran, si Jackie ay may mas malalim na pag-unawa sa dugo ng mythical beast. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang master ay mula sa isang first class na mundo, at ang mga first class na mundo lamang ang naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga mythical beast na ito. Kaya naman, marami siyang alam tungkol sa mga ito. Itinaas ni Jackie ang ulo at sinubo si Nash ng nakakaaliw ng ngiti. Huwag mo akong alalahanin. Bagamat ang patak ng dugo ng mythical beast na ito ay tila umaatungal sa buhay ngayon, ito ay kumikilos lamang dahil sa likas na ugali at hindi maglalagay sa akin sa malaking panganib. Napataas ang kilay ni Nash at nag-aalalang sinabi, ganun ba? Bakit pakiramdam ko ang patak ng dugong ito mula sa mythical beast ay tila mahirap pakitunguhan? Magkakaroon ba ito ng kontrol sa iyo sa halip? Umiling si Jackie. Hindi mangyayari iyon. Maaari akong magdusa habang hinihigop ito, ngunit walang panganib ng isang backlash. Wala na sa mood na mag-entertain ng mga tanong, inilapag ni Jackie ang kristal sa mesa. Ang kristal na ito ay gawa sa isang espesyal na material, at kung si Jackie ay walang mga alaala ng dakilang Panginoon, maaaring siya ay umaaligid sa ibabaw ng kristal sa sandaling iyon. Bagamat ang kristal ay naglalaman ng dugo ng Ancient Eclipse Dragon, walang magagawa kung hindi mababasag ang kristal. Sa kabutihang palad, namana ni Jackie ang mga kasanayan mula sa mahusay na master, at alam niya kung paano basagin ang kristal upang makuha ang dugo ng Ancient Eclipse Dragon. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang hibla ng purong tunay na enerhiya ang nahulog sa kanyang katawan at lumipad sa kristal sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, narinig ang tunog ng pagbitak ng mineral habang agad na lumitaw ang mga bitek sa orihinal na malabakal na kristal. Kabanata 2123. Ang dugo ng mythical beast na dumaloy sa kaliwat kanan na parang isang halimaw na lumabas sa hola ay tila hindi kapani-pani walang pinasigla. Parang gusto nitong sumugod palabas at tumakas sa gitna ng hangin. Paanong papayag si Jackie na mangyari iyon? Kumuha siya ng itim na punyal sa buto ng mastasa at pinutol ang kanang palad. Agad na umagos ang dugo mula sa sugat, at nang malapit nang tumakas ang patak ng dugo ng mythical beast, itinaas niya ang kanyang sugatang kamay upang kunin ang dugo at ikinulong ito sa kanyang palad. Mabilis na idiniin ni Jackie ang patak ng dugo sa posisyon kung saan nabuksan ang kanyang sugat. Agad na natunaw ang dugo ng mythical beast matapos itong madikit sa dugo ni Jackie. Ito ay parang pulang mainit na panghinang na inilagay sa malamig na tubig. Kumunat ang noo ni Nash, at mas lalong lumalim ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi umimik si Jackie. Agad niyang idiniin ang bagong hiwa na sugat matapos sumanib ang dugo nito sa dugo ng mythical beast. Dumaloy ang dugo ng mythical beast sa katawan ni Jackie sa ganoong paraan. Naririnig lang ni Jackie ang malakas na tibok ng puso niya na parabang napuno ng tingga ang puso niya. Mabilis na namula at uminit ang balat ni Jackie. Hindi siya nagdalawang isip at agad na napaupo na naka-cross legs. Nagsimula siyang magsagawa ng mga seal habang pinapagana niya ang Divine Void Heavenly Path.
Ginamit niya ang kapangyarihan ng martial art technique para sugpuin at masipsip ang dugo ng mythical beast. Ano iyon? Biglang nagsalita si Jackie na nagtataka. Natigilan si Nash. Nakita niya si Jackie na nakatingin sa unahan at nagre-react na parang nakakita ng nakakagulat. Samantala, walang nagbago sa loob ng kwarto ni Jackie. Ano, kung gayon, ang ikinagulat ni Jackie na naging ganoon ang reaksyon niya. Napasimangot si Nash, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ang nakita mo? Nagkakaroon ka ba ng hallucinations? Nabaliw ka na ba? Ang tuloy-tuloy na pagtatanong ni Nash ay napagtanto ni Jackie na hindi nakita ng kanyang ama ang mayroon siya. Marahan na ba maantong hininga si Jackie at sinabi, nakakita ako ng translucent na divine dragon. Anong banal na dragon? Bakit hindi ko nakikita? Medyo naninigas ang ekspresyon ni Nash. Sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, gayunpaman, napagtanto niya na ito ang epekto ng dugo ng mito ng hayop. Ito ay isang walang katapusang mabituing kalangitan, at ang malawak na kalawakan ay kumikinang sa tabi ni Jackie. Sa gitna ng mabituing kalangitan na ito, 100 talampakan ng haba ng dragon na rosas ang umikot sa kalangitan. Ang dambuhalang dragon na ito ay hindi eksaktong kamukha ng banal na dragon sa impresyon ni Jackie. Bagamat may katawan din itong ahas at 4 na paa, kumikinang ang kaliskis nito. Tila translucent ang dragon, at may mga pagkakataong nanlalabo ang katawan nito. Parang anumang oras ay mawawala ito. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim na damit sa di kalayuan. Nakatago rin ang lalaki sa gitna ng mabituing kalangitan. Sa hindi malamang dahilan, biglang umungal ang nakaitim na lalaki patungo sa Ancient Eclipse Dragon. Ang naiisip mo lang ay ang pagtakas sa mga oras na kasing halaga nito. Hindi ka ba nahihiya kapag sinasabi mong galing ka sa bloodline ng purebred mythical beast? Hindi sinagot ng Ancient Eclipse Dragon ang tanong ng taong ito at nagpatuloy sa pag-hover sa mabituing kalangitan. Ang kawalan ng tugon mula sa Ancient Eclipse Dragon ay tila nagalit sa lalaking nakaitim, at bigla siyang sumuntok sa kawalan, habang nanunuya. Kabanata 2124. Naramdaman ni Jackie ang isang putok ng mapanirang enerhiya na humahampas sa kanya habang ang misteryosong individual ay naghagis ng kanyang suntok. Ang kapangyarihang iyon ay naging sanhi pa ng panginginig ng nakapalibot na mabituing kalangitan. Ito ay isang malakas na alon ng kapangyarihan na hindi kailanman naranasan ni Jackie sa nakaraan. Sa isang naririnig na putok, si Jackie ay bumagsak at bumagsak sa lupa, na nawala ng balanse. Nang muling imulat ni Jackie ang kanyang mga mata, bumalik na siya sa totoong mundo at nakita niya ang kanyang ama na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Inunat ni Nash ang kamay at marahang tinapik ang pisngi ni Jackie. Ayos ka lang ba? Ano ang nakita mo? Bakit pawis na pawis ka? Mabilis ang paghinga ni Jackie, at bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam pa nga niya ay tumitibok ang puso niya sa 190 beats kada minuto. Alam niyang ilusyon lang ang lahat, ngunit talagang nakakatakot ang suntok na iyon. Kung talagang tumayo siya sa harap ng lalaking nakaitim na nakadamit doon, hindi na kailangang suntukin siya ng lalaki, magiging abo na sana si Jackie at nawala sa mundong ito sa pamamagitan lamang ng paghinga ng lalaking iyon. Mahina na ikinaway ni Jackie ang kamay niya at hinayaan si Nash na tulungan siyang makaupo. Ayos lang ako, ilusyon lang. Isang kakilakilabot, iyon ay. Sa sandaling magsalita si Jackie, biglang bumulong si Nash, na medyo nagulat, nakapasok ka na sa intermediate stage ng innate level. Noon lang napagtanto ni Jackie na nakapasok na siya sa intermediate stage of innate level nang marinig ang mga salita ni Nash. Higit pa rito, bumuti rin ang kanyang kahusayan sa Divine Void Heavenly Path. Iniunat niya ang kanyang braso, at sa paghawak ng kanyang palad, naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay napuno ng hindi mauubos na kapangyarihan. Hindi alam ni Jackie kung ito ay isang inaasahan o hindi inaasahang resulta. Siya ay nasa unang yugto ng likas na antas sa loob ng ilang panahon. Kung sinunod niya ang kanyang bilis ng pagsasanay noong siya ay nasa Daxia, matagal na niyang nalampasan ang ilang mga kaharian. Gayunpaman, ang Hestia continent ay isang mataas na antas ng mundo, at iba ang kanilang sistema ng pagsasanay. Kung hindi dahil sa dugo ng Ancient Eclipse Dragon, aabutin si Jackie ng ilang oras upang makapasok sa intermediate stage ng innate level. Matapos mapagtanto ito, nagkomento siya, napakahirap na masira ang isang maliit na kaharian. Hindi nakakagulat na ang mga mandirigma sa Spring Solidifying Realms ay itinuturing na mga master sa West Cersei State. Tumango si Nash. Sa panahong ito, naging abala siya sa pagsasanay habang pinag-aaralan ang mga sinaunang script na natagpuan ni Jackie upang mas maunawaan ang kontinente ng Hestia. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas mahusay na pag-unawa sa kontinente. Tinulungan niya si Jackie na bumangon mula sa lupa gamit ang kanyang kanang kamay at iginiya si Jackie na maupo sa kama sa tabi nila bago tinapik ang alikabok sa damit ni Jackie.
Napakaraming kaharian sa Daxia, at napagtanto lang namin na ang mga kaharian na iyon ay kabilang sa nakuhang estado pagkatapos naming makarating sa kontinente ng Hestia. Mula sa puntong ito lamang, makikita natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang lupain. Sa ngayon, ang isang maliit na tagumpay ng kaharian sa mundong ito ay katumbas ng ilang mga kaharian sa Daxia. Marahil ay dapat mong iwanan ito, kung gayon. Hindi ka nakakaranas ng kakulangan ng mga guro, martial skills, o martial art techniques. Ikaw ay nasa isang mas mahusay na estado kumpara sa ibang mga martial artist. Hanggat tumutok ka sa iyong pagsasanay, sigurado akong makakamit mo ang mas matataas na kaharian, lalo na ang Spring Solidifying Realm. May maliit na ngiti sa labi si Jackie, nagulat sa sinabi ng ama. Bihira siyang purihin ni Nash sa napakaraming salita, ngunit ito ay gumaan ang kalooban ni Jackie. Kung tutuusin, tama si Nash sa naisip niya. Ang mga mundo ay may iba't ibang antas, at ang kahirapan sa paglusot ay natural na naiiba. Hindi hinanggad ni Nash na ang kanyang anak ay patuloy na nahihirapan sa kung gaano kahirap ang kinabukasan. Kaya naman, binago niya ang paksa ng usapan at sinabing, ano ang nakita mo ngayon? Halata mong takot na takot, at para kang nakakita ng mas masahol pa sa multo. Hindi napigilan ni Jackie na malunok nang maalala ang kanyang nakita. Tama ka sa isang bagay, mas nakakatakot ito kaysa multo. Nakakita ako ng napakalakas na martial artist, at nakakita rin ako ng isang gawa-gawang hayop, ang may-ari nitong patak ng dugo. Nakita ko ang palitan ng dalawa. Sa hindi inaasahan, ang dugo ng mythical beast ay naglalaman din ng memorya ng hayop. Kabanata 2125. Sigurado si Jackie na ang ilusyon na nakita niya ay ang memorya ng mythical beast, at ito ay isang bagay na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa hayop. Nagulat si Nash. Akmang tatanungin pa ni Nash si Jackie, may kumatok sa pinto. Sumimangot si Jackie at hindi namamalayan na nagtanong, sino ang hamarang sa akin sa ganitong oras? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat si Nash kay Jackie at sinabing, si Noel at Brooke. Hindi ba sinabi sa'yo ni Noel? Sinabi niya na dadalhin kanya sa lugar ng pagtitipon para sa roll call sa loob ng 10 araw. Halatang natigilan si Jackie, halata sa paraan ng paglaki ng mga mata niya sa sinabi ni Nash. Bahagyang nanginig ang sulok ng kanyang bibig. Sinasabi mo bang 10 araw na akong nagsanay? Nakita ni Nash ang ekspresyon ni Jackie at agad niyang naintindihan kung bakit siya nagulat. Tumango si Nash at sinabing, 10 araw na talaga ang lumipas. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang may bakas ng kawalang paniwala sa kanyang mga mata. Nahulog lang siya sa ilusyon, at parang wala pang isang oras siyang nagmumuni-muni. Nakita lang niya ang Ancient Eclipse Dragon na lumilipad sa langit at ang lalaking nakaitim na damit. Sino ang mag-aasam na ang maikling karanasan ni Jackie sa ilusyon ay nangangahulugan na 10 araw na ang lumipas sa katotohanan? Tinapik ni Nash ang balikat ni Jackie. Sige, isantibi mo ang mga bagay na hindi mo moari sa sandaling ito. Kapag hindi mo sila pinagbuksan ng pinto, maya-maya lang ay sisirain nila ang pinto. Jackie, nasa loob ka ba? Sabi ko, sunduin kita pagkalipas ng 10 araw. Tumakbo ka ba para magsanay sa ibang lugar? Baka sa boses ni Noel ang kawalan ng kakayahan. Marahan na ba maantong hininga ang reaksyon ni Jackie at agad na bumangon sa kama. Matapos ibalik si Nash sa buto ng mastasa, binuksan niya ang pinto. Pinag-aralan ni Noel ang anyo ni Jackie nang bumukas ang pinto bago niya iniunat ang leeg upang tingnan ang silid sa likod ni Jackie. Nang makita niyang walang tao, nagtataka siyang nagtanong, kumatok ako sa pinto kaya masakit ang mga kamay ko. Anong ginagawa mo sa loob? Don't tell me na hindi mo narinig ang pagkatok ko sa pinto. Walang magawang tumawa si Jackie habang mabilis na lumayo sa pinto, pinayagan sina Noel at Brooke na sumunod sa likod na makapasok sa kanyang silid. Papasok na sana si Brooke para uminom ng tsaa nang pigilan siya ni Noel. Bakit ka pa pumapasok ng ganitong oras? Kailangan nating iulat ang ating mga sarili sa lugar ng pagtitipon sa loob ng 15 minuto. Gusto mo bang ikaw ang huling dumating doon? Sa oras na iyon, natigilan si Brooke. Sanay na siyang pumasok sa kwarto ni Jackie kaya nakagawian na. Mabilis siyang tumango. Tama ka, hindi ito oras para sa tsaa. Ang pagtanggap sa pagtanggap ng bagong disipulo ay magsisimula na, at halos lahat ng ating mga disipulo ay naruroon. Sumulyap si Noel kay Jackie at itinuro ang damit nito. Gusto mo bang magpalit ng damit bago tayo umalis? Napatingin si Jackie sa kanyang damit. Siya ay nakatuon sa kanyang pagsasanay na ang kanyang sirkulasyon ng dugo ay masyadong mabilis. Ang kanyang damit ay basang-basa sa pawis at mukhang sobrang dumi. Ngumiti siya ng alanganin. Maghintay ka muna sandali. Maglilinis ako, at makakarating na tayo kaagad. Pagkatapos magpalit ni Jackie, naglakad silang tatlo papunta sa gathering spot.
Ito ay isang lugar kung saan ang Dul Sovereign Pavilion ay nagdaos ng mahahalagang pagpupulong at napakalawak na kayang tumanggap ng 5,000 hanggang 6,000 katao. Kumusta ang labanan noong isang araw? Tanong ni Jackie kay Noel habang papunta sa lugar. Nanalo ba si Oliver? Kabanata 2126. Huminga ng malalim si Noel, at may bahagyang inggit sa kanyang tono habang nagsasalita, tulad ng inaasahan, nanalo siya ng walang laban. Ang taong nag-udyok kay Oliver ay nakapagtiis lamang ng 3 pag-atake mula kay Oliver bago siya nasaksak ni Oliver sa dibdib, at literal na tumalsik ang dugo sa buong sahig. Sa kabutihang palad, alam ni Oliver ang mga hangganan at tumigil sa huli. Ang taong iyon ay hindi masyadong nasugatan, ngunit ang kanyang mga sugat ay sapat na malubha upang siya ay nakarete sa loob ng 1 o 2 buwan. Mariing tumango si Brooke na nasa tabi nila. Isang calculative look ang lumipas sa kanyang mga mata nang maisip niya ang nangyari sa partikular na araw na iyon. Noong araw na iyon, nakahanap kaming dalawa ng mga upuan, bagaman hindi nahihirapan, nakikita kung gaano kasikip ang lugar noong mga oras na iyon. Naghiyawan ng mga nagmamasid ng saksakin ni Oliver ang dibdib ng lalaking iyon, at sumigaw sila kung gaano ka-invincible si Oliver. Walang pag-asa na sinulyapan ni Noel si Brooke. Kung hindi kita pinigilan sa sandaling iyon, sinisigawan mo rin ang parehong bagay. Bagamat medyo walang konsiderasyon si Brooke, alam din niya ang tungkol sa sama ng loob ni na Jackie at Wesley. Hindi naman ako sisigaw ng ganyan, no. Ang kapatid ni Oliver, si Wesley, ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan kay senior brother Jackie dati. Paano ako magpapasaya sa kalaban? Siyempre, mukhang tulala si Brooke habang tumugon na ikinatawa naman ni Jackie at hindi ito pinansin. Hindi niya akalain na malaking bagay iyon kahit na minsan o 2 beses sumigaw si Brooke sa sandaling iyon. Habang papalapit sila sa lugar ng pagtitipon, mas maraming mga disipulo ang natipon sa paligid ng lugar. Sa kanila napansin kung gaano kasikip ang daan. Pagdating nila sa lugar ng pagtitipon, ang lugar ay puno ng mga tao, at ito ay isang kumukulong kaldero ng mga boses. Tinataya ni Jackie na may mga 3,000 hanggang 4,000 katao ang naruroon. Gayunpaman, dapat mayroong higit pa rito. Tinapik ni Noel ang balikat ni Jackie at pinaalalahanan siya, ngayon, ang mga di-formal na disipulo, mga formal na disipulo, at lahat ng iba pang mga disipulo ay dapat magtipon sa iba't ibang lugar. Hanapin natin ang informal na grupo ng mga disipulo at tumayo doon. Ang mga informal na disipulo ay inayos na tumayo sa dulong kanlurang bahagi. Ang kaayusan mula sa kanilang mga posisyon hanggang sa silangang bahagi ay ang mga formal na disipulo, matatandang disipulo, at isang pangkat na binubuo ng wala pang 10 tao. Nang hindi nangangailangan ng anumang pagpapakilala, alam ni Jackie na ang 10 iyon ay ang maalamat na piniling mga disipulo. Ang mga piniling disipulo ang pag-asa ng buong sekta. Ang mga disipulong ito ay maaaring maging mga elder ng sekta o maging ang sect master sa hinaharap. Sa sobrang layo nila, tanging nakikita lang ni Jackie ang malabong balangkas ng mga mukha ng mga taong ito. Sila ay medyo maganda at nakasuot ng isang mapusyaw na berdeng panlabas na kamisete na may ilang mga begonias na natahi sa kanilang baywang. Ang posisyon ng mga piniling disipulo ay mas mataas pa ng kaunti kaysa sa mga diakono dahil ang kanilang kinabukasan ay hindi nasusukat. Ang 10 sa kanila ay nakatayo sa dulong silangan na sulok, at ang ibang mga disipulo ay tumingin sa mga piniling disipulo, berde sa inggit. Idiniin ni Noel ang kanyang kamay sa balikat ni Brooke at nagsalita habang sinenyasan ang kanyang baba, "You should stop looking at them." Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na makikita natin sila. Hinding-hindi namin makakamit ang posisyong iyon, ngunit maaari itong subukan ni Jackie. Jackie, kung magtagumpay ka sa pagiging isang napiling alagad sa hinaharap, huwag mo kaming kakalimutang dalawa. Napangiti si Jackie pero walang sinabi. Nakaupo silang 3 sa isang posisyon sa gilid ng mga informal na disipulo. Saan man sila naruroon, nagustuhan ni Jackie ang mga lugar kung saan maaari siyang magtago sa mga mata ng ibang tao dahil hindi niya gusto ang atensyon. Alam ni Noel ang ugali ni Jackie kaya sinadya nilang maghanap ng medyo malayong sulok nang maghahanap sila ng matitirhan. Ang lugar ng pagtitipon ay isang malaking hugis ng pamaypay, at mayroong 2 bilog na platform na higit sa 10 metro ang taas sa harap. Ang platform sa harap nila ay napapalibutan ng mga array flag, at ito ay kamukha ng platform ng labanan sa arena ng labanan sa taya. Ang pag-andar ng parehong mga platform ay dapat na magkatulad at mga lugar para sa mga alagad upang magkaroon ng kanilang mga laban. Ang lugar sa likod ay kung saan nakaupo ang mga matatanda. Kabanata 2127. Ang karagdagang bahagi ng timog ay kung saan nakatayo ang mga disipulo. Ang lugar na ito ay parang isang malaking parisukat.
Bagamat ito ay kasing laki ng 2 o 3 football field at kayang paglagyan ng libu-libong tao, ang mga disipulo ay naghiwalay. Ang mga disipulo ng parehong antas ay nakatayo sa parehong lugar. Tila medyo masikip habang ang mga panlabas na alagad, ang grupo na may pinakamaraming tao, ay nagtitipon sa lugar sa timog kahit na ito ay isang maluwang na lugar. Dinig na dinig ni Jackie ang pinag-uusapan ng lahat ng tao sa paligid niya. Noon ay itinuro ng isang lalaking may bigot na nakatayo sa kanyang harapan ang battle platform habang siya ay bumulalas, sa tingin ko si Mateo Bailey ay dapat piliin ng 11th Elder. Kung tutuusin, nasa ika-5 posisyon siya sa mga formal na disipulo, at wala siyang pamilyang umaalalay sa kanya. Higit pa rito, narinig ko na siya ay malayo at napaka-temperamental, katulad ng 11th Elder. Dapat siya iyon. Isang lalaking mahaba ang mukha na nakatayo sa tabi ng lalaking may bigot ay ngumuso at nang aasar na sinabi, maaari mo bang itigil ang paghula kung ano ang iniisip ng mga formal na matatanda sa iyong limitadong lakas ng utak? Hindi mo ba alam na itinakda na nila ang mga alagad na pipiliin? Ang pangungusap na ito ay pumukaw ng mga reaksyon sa mga alagad, tulad ng kung paano ang ibinabato na bato ay maaaring magdulot ng libu-libong ripple. Ilang tao sa paligid ang lalaking may mahabang mukha ay napalingon sa kanya habang ang lalaking may bigot ay nakatingin din sa lalaking may mahabang mukha na nagtataka. Naakit din si Jackie at ang iba pa sa sinabi ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Nang makita ng lalaki kung paano siya tinitigan ng mga tao sa paligid niya, bigla siyang nakaramdam ng kahalagahan. Kung tutuusin, parang siya lang ang nakakaalam nito sa lahat ng nasa paligid niya. Bahagyang itinaas ang kanyang baba, ipinaliwanag niya, kahit na may bahid ng pagmamataas sa kanyang tono, ang balitang ito ay naging kumalat sa mga matatandang disipulo, at ang mga formal na disipulo ay higit pa o hindi gaanong nakakaalam tungkol dito. Kami lamang, ang mga informal na disipulo, ang hindi malinaw na nakakaalam ng balita o may kakaunting kaalaman tungkol dito. Sinadya niyang huminto habang umabot sa puntong ito na para bang sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng lahat. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi matanggap ito, gayunpaman, at marami ang nagdiin sa bagay na ito. Bilisan mo na. Ipinaliwanag mo ito hanggang sa puntong ito, kaya magpatuloy. Masaya ba talaga na panatilihin tayong nakabitin? Tama na yan. Dahil nagsimula kang magsalita tungkol dito, tapusin mo na. Bakit kailangan mong huminto sa kalagitnaan? Ang mga tao ay lalong naiinip, maliwanag sa kanilang pagpupumilit. Ang lalaking mahaba ang mukha ay hindi nang ahas na saktan ang lahat ng nasa paligid niya at mabilis na binawi ang mapagmataas na ekspresyon na mayroon siya. Actually, 3 tao lang ang predetermined candidates. Pagkatapos ng lahat, pinipili ng ika-11 elder ang kanyang nag-iisang huling disipulo, kaya natural na mas hinihingi ang mga kinakailangan. Ang taong ito ay hindi lamang kailangang may talino, ngunit kailangan nilang magkaroon ng malinis na background at maging malaya sa mga hindi kanais-nais na interes. Higit pa rito, pinakamainam kung ang disipulong ito ay nasa huling yugto ng likas na antas. Sa lahat ng mga formal na disipulo, mayroon lamang 3 tao na pinakaangkop sa kasong iyon. Tiyak na pipiliin ng 11th Elder ang isa sa 3 ito, si Calvert Atkins, na ika-58 sa mga formal na disipulo, si Gresham Potter, ika-63, at, sa wakas, si Oliver Sayer, ika-8. Nanlaki ang lahat ng mata dito, at isang mataimtim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Jackie. Tila si Oliver ay nireranggo sa ika-8 posisyon sa mga formal na disipulo, may sense naman kung bakit ang yabang ni Wesley kanina. Sa napakalakas na suporta at isang makapangyarihang kapatid, totoo na makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa Dulce Sovereign Pavilion. Sa kasamaang palad, sa simula pa lang ay tinatanggihan na ni Jackie ang kanyang kapangyarihan. Pagkaraang marinig ito, ang lalaking may bigot ay kumaibot ng bibig at sinabing may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses, alam nating lahat na ang mga formal na disipulo na nasa intermediate stage ng innate level ay mas sulit na mag-ayos kumpara sa mga formal na disipulo sa huling yugto ng likas na antas. Kung ganoon, bakit kasama si Oliver sa mga itinalagang disipulo gayong nasa huling yugto na siya ng likas na antas? Kabanata 2128. Humalaklak ang lalaking mahaba ang mukha. Wala kang ideya tungkol dito, di ba? Bagamat nakapasok na si Oliver sa huling yugto ng likas na antas, mas may talento siya kumpara sa karaniwang mga formal na disipulo. Hindi dapat magtatagal bago siya kapantay ng mga piniling alagad. Sa kanyang mga talento, siya ay karapat-dapat na mapabilang sa mga paunang natukoy na mga disipulo, kahit na siya ay nakalusot na sa huling yugto ng likas na antas. Nakataas ang kilay ni Jackie habang kinakabahan siyang tinitigan ni Noel. Ibinuko ni Noel ang kanyang bibig para magsalita ngunit napalunok ito nang makitang umiling si Jackie sa kanya. Nagsimula ng mag-usap ang lahat dahil sa sinabi ng lalaking may mahabang mukha.
Si Calvert ay nasa intermediate stage ng innate level at ika-58 sa kanilang hanay. Ang kanyang ranggo ay hindi masyadong kapansin-pansin sa mga formal na disipulo. Bakit kaya niyang daijin ang ibang mga alagad at mapili bilang isa sa mga itinakda ng alagad? On top of that, I heard na hindi siya galing sa malinis na background at parang kamag-anak niya ang 4th elder. Kung ganoon, papayag ba ang ika-11 elder na tanggapin siya? Tama na yan. Para naman kay Gresham, mas mababa ang ranking niya kaysa kay Calvert, at nasa 63rd place siya. Kinaway-kaway ng lalaking may mahabang mukha ang kanyang kamay para matakpan ang usapan nang makita niya kung paano napalayo ang usapan sa pangunahing issue. Ikaw ay pinangungunahan ang talakayang ito sa maling direksyon. Agad na pinigilan ng kanyang mga salita ang mga talakayan sa paligid niya, at lahat ay tumingin sa mahabang mukha na lalaki. Mahinang nguya ang lalaki at nagpatuloy, bagamat nasa tuktok lang silang dalawa. Daan sa mga formal na disipulo, mayroong higit sa 300 formal na mga disipulo, at nangangahulugan ito na ang kanilang mga ranggo ay medyo maayos. Kayong mga tao ay short-sighted kung tumitingin lang kayo sa rankings, though. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga formal na disipulo ay nasa huling yugto ng likas na antas, at isang maliit na bahagi lamang ng mga formal na disipulo ang nasa intermediate na yugto. Higit pa rito, bihira para sa isang disipulo sa intermediate stage na lumaban sa top 100. Kung iisipin mong mabuti, mas mataas ang ranggo, mas mataas ang kaharian ng mga disipulo. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga taong ito ay hinahamon ang kanilang mga kalaban na nasa mas mataas na antas. Biglang natauhan ang mga tao sa paligid ng mahabang mukha nang marinig nila ang sinabi nito. Ang mga informal na disipulong nakapaligid sa kanila ay may mga alalahanin lamang tungkol sa kanilang sariling mga bagay. Pagdating sa mga away ng mga formal na disipulo, sila lang. Lahat sa kanila, agad nilang naunawaan ang kahalagahan ng bagay. Tumango rin ang lalaking may bigot. Kung ganoon, si Calvert ay talagang may talento sa pagiging nasa ika-58 posisyon sa mga formal na disipulo, at malapit na siyang mapunta sa top 50. Ito ay nagpapatunay na hinahamon niya ang isang mas mataas na antas sa bawat laban. Sumangayon din ang mga taong nakapaligid sa kanila. Totoo. Ang lahat ng nangungunang 10 formal na disipulo ay nasa huling yugto ng likas na antas, at wala sa nangungunang 50 disipulo ang nasa intermediate na yugto. Ito ay nagpapatunay kung gaano kahirap hamanin ang isang taong may mas mataas na antas sa mga formal na disipulo. Si Calvert ay talagang isang bihirang master. The long-faced man continued on the topic, at saka, hindi totoo kapag sinabi mong may komplikadong background si Calvert. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa ating mga disipulo sa Dulce Sovereign Pavilion ay may kaugnayan sa iba sa isang paraan o sa iba pa. Walang paraan para maiwasan ito, at naniniwala ako na ang 11th elder ay walang masyadong pakialam sa mga ganoong bagay. Hanggat ang taong ito ay hindi pa tinatanggap bilang isang nakatatandang disipulo at hindi direktang kamag-anak ng isa pang nakatatandang disipulo, matatanggap ito ng ika-11 elder. Maraming tao ang tumango nang marinig nila ang taong ito, nakikita kung gaano kabuluhan ang kanyang mga salita. Ayon sa sinabi ng lalaki, tiyak na may sapat na kapital at talento ang mga taong natukoy na. Ang iba ay hindi lamang may kumpara sa tatlong ito. Marahan na bumantong hininga si Noel at hininaan ang boses para magsalita sa tenga ni Jackie, bale Calvert o Gresham ang piliin nila. Kahit sino sa kanila ayos lang, basta hindi si Oliver. Kabanata 2129. Siyempre, alam ni Jackie na nag-aalala si Noel sa kanya, kaya bahagya siyang tumango. Bale kahit tanggapin si Oliver bilang huling disipulo. Kung tutuusin, hindi niya ako pakakawalan, kahit na hindi siya tinanggap bilang huling alagad. Habang nagbubulungan sina Jackie at Noel sa isa't isa, biglang nagkagulo sa harapan nila. Kasunod noon, ang isang daanan sa harap ni Jackie ay naalis ng maraming tao, at ilang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanila. Tumingin si Jackie at hindi napigilan ang pagkibot ng labi, hindi napigilang imulat ang mga mata. Hindi siya mapakali na bigyang pansin ang mga taong ito, ngunit gustong-gusto nilang lumapit sa kanya na parang mga pusa na amoy isda mula sa malayo. Si Wesley ay may isang jade fan na walang nakakaalam kung saan niya nakuha sa kanyang kamay. Bagamat sila ay immune sa mga pagbabago sa temperatura bilang sila ay mga martial artist, siya ay kumilos tulad ng isang gwapong young master habang siya ay lumakad patungo kay Jackie, naiindayog ang kanyang pamaypay gaya ng ginagawa niya. Sa likod niya ay isa pang pamilyar na mukha, ang lalaking may tatsulok na mata. Nang makita ng lalaking may tatsulok na mata si Jackie, ang kanyang mga mata ay agad na sumingit sa mapanganib na mga arko tulad ng isang makamandag na ahas na natutulog sa dilim. Alam ng lahat sa mga informal na disipulo ang tungkol kay Wesley, at gayon din ang maraming formal na disipulo.
Dahil si Oliver ay naging sentro ng talakayan sa lahat ng mga disipulo nang siya ay malapit ng maging huling disipulo ng ika-11 elder, nadama ni Wesley na siya ay lubos na pinarangalan habang siya ay naglalakad na masaya saan man siya pumunta. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita si Jackie. Hindi ba ito si Junior, Kuya Jackie? Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Mukhang maganda ang ginagawa mo. Napukaw agad ang atensyon ng mga nasa paligid niya sa sinabi ni Wesley. Bagaman hindi gaanong kilala si Jackie gaya ni Wesley sa mga informal na disipulo, hindi dapat baliwalain ang kanyang katanyagan. Pagkatapos ng lahat, minsan ay hayagang natalo niya si Wesley sa arena ng labanan sa taya, at ito ay isang hamon kung saan silang dalawa ay nasa magkaibang antas upang magbut. Alam ng lahat na si Jackie ay magiging isang formal na disipulo sa lalong madaling panahon, at magkakaroon siya ng masaganang panahon kapag siya ay naging isa. Alam din ng lahat ang mga hinaing sa pagitan ng dalawang ito. Lahat ay nasa sabik na pagmasdan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan nila nang makita nila si Wesley na papalapit kay Jackie. Hindi si Wesley ang uri ng tao na magiging matigas ang ulo pagkatapos matapakan. Alam nilang lahat sa kanilang mga puso na pagkatapos siyang masaktan ng husto ni Jackie, lalaban si Wesley dahil gumaling na siya. Si Noel at Brooke, na nakatayo sa likod ni Jackie, ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Humakbang si Jackie at hinaranggan silang dalawa sa likuran niya. Ngumisi siya at hindi pinansin si Wesley. Mukhang matagal nang naiintindihan ni Wesley ang ugali ni Jackie. Hindi naman siya nairita nang makita kung paano tumikim si Jackie at walang sinabi dito. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Mount Beast ilang araw na ang nakalipas, at naisip ko na pinatay ka ng mga halimaw na hayop doon. Sinong mag-aakala na babalik ka ng ligtas? Mahinang sanggal ni Jackie. Sa mga mata niya, walang pinagkaiba si Wesley sa mga madaldal na babae na mahilig magtsismisan. Sagot niya, at ang daldal mo pa rin gaya ng dati, kahit ilang araw na kitang hindi nakikita. Akala ko ang nakaraan nating labanan ay tuluyang magpapatahimik sa iyo. Mukhang minamaliit ko pa ang bibig mo. Diretso ang mga sinabi ni Jackie, ang mga tumama ng husto kay Wesley, kitang-kita sa namumula na mukha ni Wesley. Isang tsismosang tingin ang bumungad sa mga mata ng karamihan sa mga nakapaligid sa kanila, at sila ay naghihingalo na makita ang parehong mga lalaki duke ito kaagad at doon. Galit na umungal ang lalaking may tatsulok na mata, Jackie White. How dare you say such things to Brother Wesley? Gusto mo na bang mamatay? Hindi mo ba alam na bumalik na ang kuya ni Kuya Wesley? Kabanata 2130. Ang lalaking may tatsulok na mata ay natural na tinutukoy si Oliver, na sobrang sikat. Nakangiting tugon naman ni Jackie, Hoy, bilang follower niya, may sasabihin ka bang bago sa susunod na magsalita ka? O ito lang ba ang mga salitang kayang tandaan ng utak mo? Tinatawag mo akong matapang na tao sa bawat oras, ngunit bakit hindi ako maging? Tinalo ko si Senior Brother Wesley, na nakatayo sa tabi mo, hanggang sa malapit na siyang mamatay, at muli ko siyang bugbugin. Nagdilim ang mukha ng lalaking may tatsulok na mata habang nakatitig kay Wesley na nasa tabi niya, parang tumo. Naramdaman ni Wesley na nawalan siya ng mukha nang iunat niya ang kanyang kamay para hilahin ang lalaking may tatsulok na mata. Humakbang siya pasulong. Jackie, huwag kang umarte ng mayabang. Bagamat natalo mo ako sa nakaraan, ito ay dahil lamang sa kakulangan ko sa paghahanda. Sa ngayon, mas malakas na ako kaysa dati dahil hindi nag-effort si Elder Sayer na ayusin ako. Makikita mo ang iyong sarili na hindi makakalaban sa akin kung mayroon tayong isa pang round sa entablado ng labanan. Pinatunayan ng mapagpasyang pahayag ni Wesley kung gaano siya tiwala sa kanyang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagtaas ng kilay si Jackie, hindi man lang makaipon ng lakas para aliwin si Wesley. Gayunpaman, alam niya kung paano siya daldal at pahiyain ni Wesley sa lahat ng uri ng kabastusan, kahit na hindi siya umimik. Tumingin si Jackie kay Wesley na parang tanga. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba sasamahan kita sa battle platform dahil lang sa hiniling mo sa akin? Pinahirapan kita noon pa, at nagtagumpay ako sa pagtalo sa iyo. Ayokong sayangin ang oras ko sa lalaking minsan ko nang natalo. Natural na alam ko ang tungkol sa kapatid mo, si Oliver, at binanggit mo siya sa pag-asang matakot ako. Sadly, hindi ko kayo masyadong pinapansin. Hindi nagsalita ng malakas si Jackie, ngunit narinig ng lahat ang bawat salita niya. Agad na nagdilim ang mukha ni Wesley dahil inaasahan na talaga niyang may ganoong katalas na dila si Jackie. Sa orihinal, pumunta siya rito sa pag-asang takutin ang walang takot na lalaking ito na nang-ahas na labanan siya sa katanyagan ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya inaasahan na sasaluhin ni Jackie ang bawat pangungusap na sinasabi niya at lumaban. Ang sinabi ni Jackie ay naging dahilan pa ng pag-akyat ng kanyang galit sa kanyang tiyan.
Isinara niya ang jade fan sa kanyang mga kamay gamit ang isang swoosh at halos mabali ang hawakan sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Huwag kang masyadong magarbo. Sinasabi ko sa iyo, tapos na ang iyong mga araw ng paglilibang. Hindi ka pakakawala ng kapatid ko. Wesley roared ang mga salitang ito sa pamamagitan ng gritted ngipin, at siya ay nagmamadaling pasulong at kagat ng isang piraso ng karne mula sa katawan ni Jackie. Habang lumalaki ang galit at puot ni Wesley sa kanya, naging mas kalmado si Jackie na para bang pinahahalagahan niya ang kagandahan ng tagsibol. Ang ekspresyon pa ng mukha niya ay parang comfortable at nasasarapan. Tila napuno ng lason ang mga mata ni Wesley habang galit na nakatingin kay Jackie. Mukhang tatalo na siya para kagatin si Jackie, para lang mailabas ang galit niya. Lumaki siya bilang huwaran para sa mga bata sa kanyang pamilya, at pinahahalagahan siya ng mga matatanda. Nakamit ni Wesley ang kanyang kasalukuyang katayuan ng maayos at walang gaanong hamon. Bagamat siya ay may malasakit na ugali at palaging nagsasalita sa paraang mapagmataas, hindi siya kailanman minamaliit o inaatake ng iba sa pamamagitan ng mga salita. Bigla na lang, naramdaman niyang sinaktan siya ng masamang kapalaran kapag nakilala niya si Jackie. Ang kanyang mga talento at background ay tila wala sa mga mata ni Jackie habang si Jackie ay patuloy na lumalaban sa kanya. Galit na galit si Wesley na madudurog ang kanyang mga ngipin sa sobrang lakas ng pagkakasabunot niya sa mga iyon. ****. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali, at hindi ka rin bibitawan ng pamilya Sayer. Huwag mong isipin na kaya mong sumakay sa ibabaw ng aming mga ulo at umihi sa amin dahil lang medyo may talino ka ngayon. Napangisi si Jackie, ang tanging magagawa ni Wesley sa kanya ay ang pagtatangka na takutin siya. Napangiti naman siya ng masama. Hindi ko naisip ang tungkol dito sa ganoong paraan. Ikaw ang may ganoong car aming libreng oras, habang patuloy mo akong ginagalit. Kung hindi ka tumakbo papunta dito para magsabi ng kalokohan, sa tingin mo ba papayag akong kausapin ka? Ang mga salita sa pagitan ng dalawang lalaki ay naging medyo muffled habang sila ay nagsasalita. Palihim na nagbubulungan ang mga taong nakapaligid sa kanila habang iniisip kung babalewalain ba ng dalawa ang mga alituntunin at mag-aaway. Kung ganoon ang kaso, tiyak na mapaparusahan sila. Kabanata 2131. Naramdaman din ni Noel na masyadong stagnant ang kapaligiran, at parehong nasa bingit ng away sina Jackie at Wesley. Sinulyapan niya si Jackie na may bahagyang nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata bago niya palihim na iniunat ang kanyang kamay sa isang lugar na kulay kayumanggi, hindi nakikita ng iba, upang hilahin ang mga damit ni Jackie, lahat sa pagtatangkang ipaalala kay Jackie na huwag masyadong mabalisa sa pang-aasar ni Wesley. Ang mga sulok ng bibig ni Jackie ay lumulutang paitaas. Alam niya ang ibig sabihin ni Noel sa paghila sa kanyang damit pero hindi niya ito pinansin. Nanginginig sa galit si Wesley habang nakatitig kay Jackie ng masama. Kung ikukumpara sa galit na ekspresyon ni Wesley, sobrang kalmado si Jackie. Bagamat nakikipagtalo siya kay Wesley nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nanatiling stoic ang kanyang ekspresyon. Kinagat ni Wesley ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita, hinding-hindi ka pakakawala ng kapatid ko, papatayin ka niya. Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa paggawa ng mga pagbabante? Mahinahong tugon ni Jackie. Ang mga salitang ito ay parang isang malaking bato na nakabara sa lalamunan ni Wesley, at naramdaman ni Wesley na ang pakikisalamuhan niya kay Jackie ay magpapakulo lamang ng kanyang dugo. Ang kanyang matinong nerbiyos ay nasa bingit na rin ng pagkawala. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang pulang kulay na mga butil ng salamin, at halos lumabas ang mga ito sa kanyang mga saksakan. Sa sandaling ito, biglang tumahimik ang kanilang paligid. Ang lahat ay tumingin sa harapan ng hindi malay at nakakita ng isang dosenang o higit pang mga lalaki sa kanilang mga 50 o 60 na may madilim na asul na damit, na patuloy na naglalakad patungo sa malaking bilog na plataporma sa likod nila. Ang ganoong eksena ay naging dahilan para agad na huminga ang lahat. Nakita agad ni Jackie ang dati niyang kakilala. Si Elder Godfrey ang nasa huling posisyon, ngunit nadama ni Jackie na siya ang may pinakamalakas na aura. Gayunpaman, medyo malamig ang ekspresyon ng mukha niya at mukhang hindi siya ang nakakuha ng huling disipulo ngayon. Ang mga taong ito ay natural na mga formal na elder ng Dul Sovereign Pavilion. Bagaman magkaiba sila ng anyo, magkapareho sila ng aura. Nagkaroon sila ng kilos bilang mga lalaki nang hindi nawawala ang kanilang marilag na ugali bilang matatanda. Matapos ang lahat ng 11 sa kanila ay pumunta sa tuktok ng huling platform, sila ay umupo mula silangan hanggang kanluran ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga lakas. Sa sandaling ito, si Wesley ay hindi naglakas loob na kumilos ng labis, kahit na ang kanyang galit ay nag-aalab pa rin. With that, lumingon siya at tinitigan ng masama si Jackie. Hininaan ni Wesley ang kanyang boses at sumirit, maghintay ka lang at tingnan.
Pagkatapos ay naglakad si Wesley ng ilang hakbang pasulong upang mapanatili ang ilang distansya sa pagitan nila ni Jackie. Bahagyang napabuntong hininga si Jackie, sa wakas ay hindi na kailangan pang makihalubilo sa kasuklam-suklam na langaw na ito. Nakahinga ng maluwag sina Noel at Brooke nang makita nila kung paano tumalikod si Wesley para umalis. Dahan daw ang nagsalita si Brooke habang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at bumungad sa kanyang mukha ang isang gusot na ekspresyon, pareho kayong matalas na nag-uusap sa isa't isa na akala ko ay sasabak kayo sa isa pang away. Sumigaw din si Noel, nagkita kayong dalawa sa pagtatalo, at parang umabot na kayo sa puntong kamatayan lang ang makakapigil sa pagtatalo. Jackie raised his brows and said disapprovingly, natural, matatapos lang ang pagtatalo kapag namatay ang isa sa atin. Ang mga taong tulad ni Wesley ay hindi kailanman titigil sa sandaling may makasakit sa kanya. Titigil lang siya sa paggawa ng anuman kapag nagawa kong year-on siya sa ilalim ng aking mga paa. Walang magawa si Brooke. Actually, I wish to persuade you now as it better to take a step back. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang mga master na tulad mo ay may sariling pagpupersage at pagmamataas. Walang kwenta kahit anong sabihin ko. Nagtaas ng kilay si Jackie. Wala itong kinalaman sa aking panloob na pagpupersage at pagmamataas. Hindi naman ako ang gumawa ng gulo sa kanya. Ang prinsipyo ko noon pa man ay hindi ko sasaktan ng sinuman kung iiwan nila akong mag-isa. Bakit ko siya i-spoil? Kabanata 2132. Sobrang kalmado ang tono ni Jackie nang sabihin niya ito. Parang sinasabi lang niya kay Brooke kung ano ang gusto niyang kainin at inumin. Gayunpaman, ang bawat salita na kanyang sinabi ay nagpapakita ng kanyang ugali. Hindi maiwasan ni Brooke na tumingin kay Jackie ng malalim, hindi alam ang isasagot. Wala sa mood si Jackie na isipin ang opinyon nila sa kanya sa sandaling ito. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa entablado sa likod. Nakaupo na ang lahat ng 11 elder, at tahimik na pinagmasdan ni Jackie ang pangunahing kapangyarihan ng Dual Sovereign Pavilion. Kahit gaano pa karami ang mga disipulo sa sekta, ang mga taong tunay na sumusuporta sa Dual Sovereign Pavilion ay ang mga taong ito pa rin, na pinakamalakas sa lahat. Ang taong nakaupo sa unang posisyon ay, syempre, ang unang elder. Tiningnan niya ang mga alagad sa ibaba ng entablado na may magiliw na tingin sa kanyang mga mata at may ngiti sa kanyang mukha na mukhang bata. Kung ikukumpara sa unang elder, ang pangalawang elder ay may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha dahil may calculative na tingin sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mga disipulo sa ilalim ng entablado nang walang pakialam. Ang lahat ng iba pang matatanda ay may kani-kanyang mga espesyalidad, ngunit lahat sila ay tila may mapagmataas na ugali. Sa huli, itinoon ni Jackie ang kanyang paningin sa ika-11 elder, si Elder Godfrey. Ganoon din ang hitsura niya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang galit at hinala. Tanging kawalang interes at kalmado lamang ang natitira sa kanyang mga mata na tila walang interes sa anumang bagay. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga disipulo ay nagmamasid sa mga formal na matatanda sa plataporma, tulad ng ginawa ni Jackie. Bagamat mas alam ng ibang mga disipulo ang mga formal na disipulo kumpara kay Jackie, hindi pa rin nila maiwasang pagmasdan ang mga matatanda na parang may gustong obserbahan mula sa mga taong ito. Nagtaas ng kilay si Jackie at nagtanong sa mahinang boses, bakit hindi nakikita ang sect master? Bagamat ang mga elder ang pangunahing kapangyarihan ng Dual Sovereign Pavilion, ang sect master ay ang taong nasa kapangyarihan at ang gumagawa ng desisyon na nagbigay ng mga utos. Bakit hindi nagpakita ang sect master ng lahat ng 11 matatanda ay nagtipon dito? Bahagyang umiling si Noel. Wala kaming ideya tungkol dito. Sa katunayan, ang proseso ng pagkuha ng disipulo ngayon ay walang gaanong ibig sabihin sa sect master. Pagkatapos ng lahat, ang ika-11 elder ay nasa ika-11 pwesto, at hindi pa siya lumakas. Maaaring hindi ito masyadong binibigyang pansin ng sect master. Higit pa rito, ang aming sect master ay palaging napakahiwaga. Isang beses ko lang siya nakita pagkatapos ng mahabang panahon na sumali sa sekta. Dito, hindi na ito tinanong ni Jackie. Gayunpaman, lumakas ang kanyang pagkamausisa sa Dual Sovereign Pavilion Master. Tumayo ang unang elder nang maramdaman niyang tama ang oras nang makita niyang tumahimik na ang mga disipulo. Bagamat ang una at ikalawang matanda ay patuloy na nakikipaglaban sa kanilang sarili, ang unang nakatatanda ay nasa unang posisyon pa rin. Siya ang pinuno ng lahat ng matatanda, at siya ang magsasabi ng anumang anunsyo sa gayong mga sandali. Tumayo siya ng tuwid at naglakad ng 3 hakbang pasulong sa steady na bilis. Maamo pa rin ang tingin niya sa kanyang mga mata, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging marangal. Bahagya siyang tumahimik bago nagsalita. Originally, hindi na kailangang alertuhan ang napakaraming tao kapag kumukuha lang ng mga disipulo ang isang elder.
Gayunpaman, may isa pang bagay na kailangan naming ipahayag sa inyong lahat na mga alagad, kaya tinipon namin ang lahat dito. Ang mga salita ng unang elder ay nagpagulo sa lahat. Inakala lamang ng mga disipulo na sila ay natipon sa isang dahilan, at iyon ay upang saksihan kung sino ang magiging huling alagad ng ika-11 elder. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pa silang gustong ipahayag. Nagtaas din ng kilay si Jackie. Nang ipaalam sa kanya ni Noel ang bagay na ito, nagulat si Jackie sa dahilan ng pagdadawit ng napakaraming tao gayong pagtanggap pa lamang ng isang huling alagad. Mukhang gumawa siya ng mga kalokohang pagpapalagay tungkol sa mga iniisip ng mga matatanda dahil mayroon silang sariling mga plano. Ikinaway ng unang elder ang kanyang mga kamay upang pigilan ang mga disipulo sa kanilang talakayan, at ang mga disipulo ay patuloy na nakinig sa anunsyo ng elder. Kabanata 2133. Malakas na nagsalita ang elder. Ilang araw ang nakalipas, binisita kami ng elder ng Thousand Leaves Pavilion at sinabihan kami ng isang napakahalagang bagay. Sigurado akong alam ng lahat na ang ating West Cersei State ay mayroon lamang 2 sekta sa ika-4 na baitang. Ang isa sa amin ay matatagpuan sa Hilaga habang ang isa ay nasa Timog, at hindi kami nakikialam sa isa't isa. Kamakailan lamang, nakatanggap ng balita ang nakatataas na pamunuan ng Thousand Leaves Pavilion na ang Corpse Pavilion sa Timog ay lihim na nagdala ng malaking bilang ng mga disipulo patungo sa Hilaga. Sigurado kami na hindi ito magandang balita. Kaya naman, kailangang ihanda ng lahat ang kanilang sarili sa panahong ito. Ang balita ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng lahat ang tungkol dito, at nanlaki ang kanilang mga mata. Sa simula, walang nang ahas na pag-usapan ang anuman dahil naruroon ang mga matatanda. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nakapagpigil sa kanilang sarili nang marinig ang balita, at ang mga Saturday sa lugar. Ano? Paparating ang Corpse Pavilion sa North para gulo na naman tayo. Kami ay nasa isang mapayapang estado sa lahat ng mga taon na ito. Ano ang gusto nilang gawin dito? Siguro nabaliw na sila. Bagamat ang Corpse Pavilion ay isa ring sekta sa ika-4 na baitang, ang Thousand Leaves Pavilion sa aming hilagang bahagi ay isa ring sekta sa ika-4 na baitang. Ang parehong mga sekta ay may pantay na lakas, at pinaghihiwalay tayo ng Mount Beasts. Hindi ba't mabuti para sa atin na magpatuloy sa pag-unlad ng hindi nakikialam sa isa't isa? May iba pa ba silang plano? Kahit ano paman, ang balitang ito ay dapat na totoo habang inihayag ito ng unang elder sa harap ng napakarami sa atin dito. Baka susunod tayo sa digmaan. Masyado akong optimistic para isipin na hindi na tayo pupunta sa digmaan sa lalong madaling panahon pagkatapos na maisantibi ang mga usapin tungkol sa Modeled Origin Clan. Ang ilan sa mga bahagyang mas matalinong tao ay agad na naalala ang hindi maipaliwanag na mga aksyon ng sekta. Ang ilan sa kanila ay humampas sa kanilang mga hita at sinabing, hindi nakapagtataka na ang ating sekta ay nag-recruit pa rin ng isang bagong grupo ng mga informal na disipulo matapos ihinto ng Thousand Leaves Pavilion ang digmaan. Ito ang dahilan, tila. Ang lahat ng uri ng mga ingay sa diskusyon ay patuloy na ibinubulong ng kanilang mga tainga na parang 100 langaw. Sa lahat ng mga disipulo, si Jackie lang ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay personal na naglakbay sa Mount Beasts, at alam din niya kung ano ang gustong gawin ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Bukod pa riyan, mayroon din siyang impormasyon tungkol sa mga plano ng Dul Sovereign Pavilion at Thousand Leaves Pavilion nang marinig niya ang mga haka-haka ni Elder Godfrey. Lalong lumakas ang mga tunog ng talakayan sa ilalim ng entablado, ngunit walang intensyon ang unang elder na pigilan ang mga disipulo. Nakatingin lamang siya sa mga alagad na may magiliw na tingin sa kanyang mga mata at may ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang nagtaas ng kilay si Jackie. Habang kumilos ang unang elder sa ganoong paraan, mas naramdaman ni Jackie na ang matandang ito ay isang tusong karakter na may hindi kilalang mga plano. Pagkaraan ng ilang sandali, pinutol ng unang elder ang talakayan ng mga tao sa pamamagitan ng muling pagsasalita, alam kong lahat ay gagawa ng kani-kanilang mga plano pagkatapos matanggap ang balitang ito. Gayunpaman, ipapaalala ko sa lahat ngayon na hindi mahalaga kung ano ang iyong mga plano, dahil ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang nais ng sekta na gawin mo. Ang sitwasyon ay hindi pa masyadong masama, at lahat ay maaaring magpatuloy sa pagsasagawa ng iyong mga gawain sa kapayapaan. I'll immediately notify everybody if there are any arrangements. Ang gayong mga salita ay hindi nakaaaliw sa lahat. Sa halip, lalo lamang silang nabalisan nito. Gayunpaman, walang nang ahas na humakbang pasulong upang sabihin ang anuman. Pagkatapos ng lahat, kinailangan nilang humakbang pasulong at paglingkuran ang sekta pagkatapos na tamasahin ang napakaraming taon ng pag-aayos ng Dul Sovereign Pavilion bilang mga alagad ng sekta. Sinulyapan ng unang elder ang pang-11 elder na nakaupo sa matabang kanlurang sulok.
Napangisi siya sa isip nang makita kung gaano kalmado at hindi natitinag ang 11th Elder. Gayunpaman, walang nakita sa kanyang mukha. Sige, dito na magtatapos ang talakayan tungkol dito dahil may iba pa tayong kailangang ipahayag ngayong gabi. Kabanata 2134. Bahagyang iginalaw ng unang elder ang kanyang katawan sa gilid pagkatapos niyang sabihin ito at tumingin kay Elder Godfrey. Siyempre, nararamdaman ni Elder Godfrey ang linya ng tingin ng unang elder na tila mabait. Wala pa ring masyadong ekspresyon sa kanyang mukha nang matigas siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa gitnang bahagi. Hindi siya tumayo sa harap ng unang elder nang dumating siya sa likod ng unang elder. Sa halip, huminto siya mga 3 hakbang ang layo mula sa unang elder. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang unang elder na ipagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa bagay na ito. Alam ng lahat na nagsimula na ang pangunahing agenda nang makita nilang humakbang ang ika-11 elder. Bagamat ang naunang balita ay naging sanhi ng pagkabalisa ng lahat, walang nakakalimutan ng dahilan kung bakit sila nagtipon sa lugar na ito. Bahagyang tumango ang unang elder. Sigurado akong alam ng lahat na nais ng 11th elder na kumuha ng huling disipulo, at ngayon ang araw na iaanunsyo niya ang kanyang pinili. Gayunpaman, nakipag-usap na rin ako sa 11th elder bago ito, at ang 11th elder ay walang gaanong alam tungkol sa aming mga natatanging disipulo dahil siya ay nakatutok sa pagsasanay sa mga karaniwang araw. Kaya naman, tinipon namin ang lahat ng mga disipulo dito ngayon na may pag-asa na mapili ang pinakahusay na alagad sa inyo bilang huling disipulo. Binanggit ng unang elder kung paano nila pipiliin ang pinakamahuhusay na mga disipulo sa kanila, ngunit sa totoo lang, ang mga formal na disipulo lang ang tinutukoy niya. Ang mga informal na disipulo ay naroon para lamang mabuo ang bilang. Nang matapos magsalita ang unang elder, tumingin siya sa kinaroroonan ng mga formal na disipulo, na nakatuon sa pagtingin kina Oliver at Calvert. Magpapatuloy na sana siya sa pagsasalita nang biglang tumayo ang pangalawang elder, na tahimik na nakaupo sa pangalawang upuan, na ikinagulat ng lahat. Naninigas ang ekspresyon ng unang elder habang nakatingin sa pangalawang elder na may bahagyang malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya umimik dahil sa kanyang ugali. Sa katunayan, ang unang elder ay inaasahan na ang pangalawang elder ay hahakbang pasulong sa sandaling ito. Ang pangalawang elder ay gumawa din ng 2 hakbang pasulong, at sa halip ay walang ekspresyon. Gayunpaman, hindi siya tumayo ng 3 hakbang sa likod ng unang elder tulad ng ginawa ng 11th elder. Sa halip, humakbang siya at tumayo sa tabi ng unang elder. Hindi niya tiningnan ang ekspresyon ng unang elder at sa halip ay ibinaling niya ang tingin sa mga disipulong naruroon. Akala ng lahat ay may sasabihin ang pangalawang elder habang nakatayo siya sa unahan sa sandaling ito. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang pangalawang elder. Umakto siya na parang random act lang ang biglaang paggalaw niya. Palihim na inilibot ng unang elder ang kanyang mga mata. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang ibig sabihin ng pangalawang elder, ngunit naunawaan niya ang nais ng pangalawang elder. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Gresham na ayaw at huminga ng malalim. Bagaman ang 11th elder ay walang ideya kung gaano karaming mahuhusay na disipulo ang mayroon, binibigyang pansin namin ang mga natatanging disipulo sa sekta habang kami ay nagsasanay. Sa ngayon, mayroon tayong 3 natatanging alagad. Tumingin siya sa direksyon ng formal na mga disipulo bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Oliver Sayer, Calvert Atkins, at Gresham Potter, mangyaring lumapit. Pagkatapos nito, 3 tao sa mga formal na disipulo ang lumabas mula sa kanilang mga pangkat. Matangkad silang 3, gwapo, at tiyak na mga taong may natatanging talento. Ang unang taong naglalakad sa harap ng lahat ay medyo kamukha ni Wesley, at walang duda na siya ang nakatatandang kapatid ni Wesley, si Oliver. Gayunpaman, tila mas maganda ang ugali ni Oliver kaysa Wesley. Naglakad silang 3 at tumayo sa harap ng lahat, at lahat ay nakatingin sa 3. Kahit libu-libong pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila, gayunpaman, nanatiling kalmado silang 3, at walang ibang nangyari. Ang lalaking may bigot na nakatayo sa harap ni Jackie ay hindi maiwasang mapamura ng malamig. Tulad ng sinabi mo, natukoy na nila ang kanilang mga pagpipilian. Kung gayon, bakit nila ginawang parang lahat ng mga alagad ng ating sekta ay binibigyan ng pagpipilian noong una nilang binanggit ang bagay na ito? Sigurado ako na maraming tao ang naghintay dito sa loob ng ilang araw, at wala ni isa sa kanila ang nakaalam na ang grupo ng mga tao ay paunang natukoy na. Ito talaga. Ang mahabang mukha na lalaki na nakatayo sa tabi niya ay umiling, bagamat natukoy na nila ang kanilang mga pagpipilian, kailangan pa rin nilang dumaan sa proseso. Kabanata 2135. Ang mga informal na disipulong nakapaligid kay Jackie ay nagkaroon ng hindi natural na mga ekspresyon nang marinig nila ito.
Siguradong iniisip nila kung gaano ka-ipokrito ang mga formal na matatandang ito. Hindi na ito ikinagulat ni Jackie dahil kahit paano niya bigyang kahulugan ang 3 taong ito, sila ang pinakaangkop na pagpipilian. Ang unang elder ay tumingin sa 3 nasa ilalim ng entablado na may napakagandang tingin sa kanyang mga mata na para bang ito ang kanyang mga apo. Ang unang elder ay nagsalita sa isang malumanay na tono, kayong 3 ay napakatalino at napakaangkop na maging huling mga disipulo ng ika-11 elder, dahil wala sa inyo ang matatandang disipulo ng ibang mga elder. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kaangkop kayong 3, dahil iisa lang ang available. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyong 3 na ipakita ang inyong mga talento at lakas ngayon para makuha ang atensyon ng 11th elder. Ang sinabi ng unang elder ay agad na naging dahilan upang ang mga disipulo ay nagtipon sa ilalim ng plataporma upang magkaroon ng isa pang mainit na talakayan. Malumanay na sinabi ni Noel, gayunpaman, kailangan pa rin nilang dumaan sa isang laban sa huli, at ang mga resulta ay magpapasya sa kanilang lakas. Tulad ng sinabi ng unang elder, silang 3 ay angkop sa bawat aspeto, ngunit mayroon lamang isang posisyon. Kaya naman, kailangan pa nilang makipaglaban para sa posisyon, at ang pinakamagaling na disipulo ay magiging huling disipulo ng 11th elder. Nagtaas ng kilay ang ika-11 elder pagkatapos niyang marinig ito, at mukhang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi pinansin ng unang elder ang pang-11 elder. Sa sandaling ito, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa 3 formal na alagad na nakatayo sa ilalim ng plataporma. Maamo pa rin ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabi, ang battle platform sa harap ay kung saan ipapakita ninyong 3 ang inyong mga talento at lakas. Kayong 3 ay maghahalinhinan sa pagsali sa labanan, at ang may pinakamaraming panalo ay ang pinakatalentadong disipulo. Ang mga disipulong nagtipon sa ibaba ay nagsimulang matuwa nang matapos magsalita ang unang elder. Isang makabuluhang bagay para sa mga alagad na masaksihan ang isang malaking labanan. Matututo sila ng mga diskarte sa labanan bukod pa sa pagdaragdag ng kanilang karanasan sa pamamagitan lamang ng pagsaksi sa labanan sa pagitan ng mga disipulong may mahuhusay na talento. Gayunpaman, si Gresham, na sobrang tahimik, ay biglang lumuhad sa isang tuhod. Unang matanda, sa tingin ko, hindi patas kung tayong 3 lang ang maglalaban sa iisang laban. Malinaw at malakas na nagsalita si Gresham, kaya naririnig siya ng lahat. Ang kanyang mga salita ay epektibong natigilan sa kanila, at sila ay tumitig kay Gresham na may nanlalaking mga mata. Lihim nilang hinangaan si Gresham sa pagiging matapang na ang sinabi nito ay katumbas ng pagpapabulaanan sa mukha ng unang elder sa mismong lugar. Sinasabi niya na ang unang elder ay hindi patas sa pag-aayos ng mga labanang ito. Siyempre, nagdilim ang ekspresyon ng unang elder, at matalim niyang tiningnan si Gresham. Unfair. Paano ito hindi patas? Si Gresham ay nakaluhod sa sahig na nakayuko sa lahat ng oras. Gayunpaman, walang gaanong paggalang sa tono habang nagsasalita siya, bagaman si Oliver ay isang formal na disipulo, mas malakas siya kaysa sa aming 2. Higit pa rito, nasa huling yugto na siya ng innate level habang ako at si Calvert ay nasa intermediate stage lang ng innate level. Ito ay hindi patas na kailangan nating labanan siya mula sa isang mas mababang kaharian. Ang sinabi ni Gresham ay nagpadilim sa ekspresyon ng unang elder. Sasawayin na sana niya si Gresham nang biglang nagsalita ang pangalawang elder, na nakatayo sa gilid ng hindi nagsasalita, tama si Gresham. Ang unfair nilang mag-away ng ganito. Nagkaroon kaagad ng tit-for-tat momentum sa gathering spot. Kahit na si Brooke ay sumali sa Dual Sovereign Pavilion sa loob ng ilang taon, siya ay palaging isang runner na disipulo at hindi pa nakakakita ng ganoong kalaking mga eksena. Gayunpaman, sa sandaling ito, namangha siya sa kanyang nakita habang ang unang elder at pangalawang elder ay tila nakikipag-away sa harap ng lahat ng mga disipulo. Tumingin siya kay Gresham at hindi napigil ang umiyak, Gresham is so daring. Paano niya nasabi ang ganito? Hindi ba siya natatakot na ang unang elder ay magdulot sa kanya ng kaguluhan mamaya? Napangiti si Noel nang marinig ang sinabi ni Brooke. Ganyan din sana ang sasabihin ko kung ako si Gresham. Kabanata 2136. Napukaw agad ang atensyon ng mga nasa paligid niya sa sinabi ni Noel. Napatingin si Jackie kay Noel na may pagtataka sa mukha. Nagsimulang namula ang mukha ni Noel nang maramdaman niya ang mga titig ng iba. Marahan siyang umubo at sinubukang pakalmayan ang sarili. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi mo ba alam ang relasyon nila? Bakas ng pagkalito ang lumitaw sa mga mata ng maraming tao nang sabihin niya ito. Malinaw, wala silang ideya sa relasyon sa pagitan ng mga taong ito, at narinig lang nila ang ranking ng mga formal na disipulong ito mula sa lalaking may mahabang mukha. Ang sinabi ni Noel ay malinaw na nagpapahiwatig na ang mga itinalagang disipulo ay may masalimuot na relasyon sa mga matatanda. Napatingin si Jackie kay Noel.
Bakit hindi ka tumigil sa pag-drop ng mga pahiwatig at pumunta sa punto? Gusto ko talagang malaman kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Gresham para labanan ang unang elder. May mga hula na si Jackie sa kanyang puso nang sabihin niya ito at hinihintay na lang niya na personal na kumpirmahin ni Noel ang kanyang inaakala. Tumango si Noel at seryosong sinabi, sa katunayan, 2 tao lang ang kalaban ni Gresham. Lalong nagulat ang mga tao sa paligid niya nang marinig nila ang sinabi ni Noel. Hindi sinasadya ni Noel na akitin ang lahat at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, sigurado akong alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni na Oliver at Elder Sayer. Si Elder Sayer ay isang hindi natitinag na taga-suporta ng unang elder. Sa kabilang banda, si Calvert ay may magandang relasyon kay Oliver at narinig ko mula sa iba na si Calvert ay may malapit na kaugnayan sa 6th elder. Ang ina ni Calvert ay mula sa pamilyang sumuporta sa 6th elder. Sa simula, naisip ko na tatanggapin ng 6th elder si Calvert bilang kanyang nakatatandang disipulo. Naunawaan agad ng lahat ang nangyayari pagkatapos nilang marinig ang paliwanag ni Noel. Nagpatuloy sa pagsasalita si Noel at walang pakialam kung naiintindihan ng mga tao sa paligid ang sinabi niya. Kinikilala ng ika-7 elder ang mga talento ni Gresham. Minsan ay bumalik si Gresham mula sa kanyang pagsasanay sa labas na may pinsala at ang 7th elder ay personal na nagbigay sa kanya ng mga table tasks upang gamutin ang kanyang mga sugat. Tumigil sa pagsasalita si Noel sa puntong ito. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Jackie, ang 6th elder at Elder Sayer ay sumusuporta sa unang elder habang ang 7th elder ay sumusuporta sa 2nd elder. Ito ang dahilan kung bakit nabanggit mo dati na si Gresham ay lalaban sa 2 tao ng mag-isa. Narinig niya noon kay Noel na ang kalahati ng formal na matatanda ay sumuporta sa unang elder habang ang kalahati naman ay sumusuporta sa pangalawang elder. Iyon ang dahilan kung bakit walang galang na nagsalita si Gresham habang ipinaglalaban niya ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanyang sarili. Bagamat hindi nagustuhan ni Jackie si Oliver, kailangan niyang aminin na ang lakas ni Oliver ay hindi may kakaila na malakas dahil kaya niyang mapunta sa ika-8 pwesto sa mga formal na disipulo. Kahit na si Gresham ay maaaring kasing talino ni Oliver, may pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Si Gresham ay nasa ika-63 na posisyon at tiyak na hindi siya magiging kalaban ng isang tao sa ika-8 posisyon. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa sa kanila. Ang mga salita ni Noel ay matagumpay na nakatulong kay Brooke sa pag-unawa sa masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga taong ito. Bumulong siya habang dinilat ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung si Oliver o si Calvert ang maging huling disipulo ng ika-11 elder dahil kinakatawan nila na nanalo ang unang elder. Sa kabilang banda, mananalo lamang ang pangalawang elder kung si Gresham ang magiging huling disipulo ng ika-11 elder. Kabanata 2137. Tumingin si Noel kay Brooke nang may kasiyahan bago niya iniunat ang kanyang kamay upang tapikin si Brooke sa kanyang balikat upang salsulan na tama ang sagot ni Brooke. Ang sinabi ni Brooke ay ganap na nasira ang mga pagdududa sa puso ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mga espesyal na pag-iisip ang bumungad sa mga mata ng halos lahat ng naruroon. Ang labanang ito para sa posisyon ng huling disipulo ay mukhang isang usapin lamang ng ika-11 elder na makuha ang kanyang nag-iisang huling disipulo. Gayunpaman, talagang kinasasangkutan nito ang labanan sa pagitan ng 2 matanda, at ang posisyon ng sect master ay nakataya. Kaya naman ang lahat ng matatanda ay nakilos at ang lahat ng mga alagad ay tuwang-tuwa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Jackie ang ibig sabihin ni Noel sa pagsasabing ganoon din ang sinabi niya kung siya si Gresham. Ginawa ito ni Gresham nang may pag-asa na maalis si Oliver. Kung tutuusin, mas mababa ng 30% ang tsansa na siya ang maging huling disipulo kapag naririto si Oliver. Higit pa rito, bahagyang mas malakas si Oliver kaysa sa kanya at wala siyang ganoong magandang relasyon kay Oliver. Maaaring patayin ni Oliver si Gresham pagkatapos nilang pumunta sa battle platform, ngunit hihinto siya sa tamang sandali pagdating sa pagharap kay Calvert. Sa bagay, nasa iisang team silang dalawa. Kahit sino pa ang naging huling disipulo ng 11th elder, magiging panalo ito para sa 1st elder. Ang unang elder ay tumayo sa malaking bilog na plataporma at tumingin kay Gresham, na nakatayo sa ilalim ng plataporma. Ang unang elder ay hindi isang dummy. Ang dahilan kung bakit tumabi sa kanya ang pangalawang elder ay para suportahan si Gresham. Natural na hindi ginusto ng pangalawang elder na ang pinili ng unang elder ang maging huling disipulo. Ngumisi ang unang elder dahil hindi niya ibibigay ang gusto niya sa pangalawang elder. Gresham Potter, alam mo bang taksil ang ginagawa mo sa mga nakatatanda sa iyo? Nagulat ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng unang elder. Walang sino man sa mga alagad ang makatiis sa gayong kakilakilabot na akusasyon. Ang kabagsikan ng pagiging taksil sa kanyang mga nakatatanda ay napakalakas kaya medyo namutla ang mukha ni Gresham.
Gayunpaman, nakaluhod pa rin siya gamit ang kanyang katawan. Unang elder, napakabigat nitong mga salita. Pakiramdam ko ay medyo hindi patas ito dahil ako ang nakikipag-away sa dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Sinabi ito ni Gresham upang sabihin sa karamihan na hindi niya pinabulaanan ang unang elder at ipinaglalaban lamang niya ang kanyang mga karapatan. Higit pa rito, kinukutya din niya ang unang elder dahil hindi siya dapat akusahan ng taksil dahil dito. Ngumisi ang unang elder. Bilang unang elder ng Dul Sovereign Pavilion, nagsusumikap akong mamuno sa mga usapin ng sekta. Bilang isang formal na alagad, pinarangalan mo ba ako sa pamamagitan ng pagtatanong sa pagiging patas sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig? Kung hindi ito isang taksil na gawain, ano? Sa wakas ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa malamig na ekspresyon ng pangalawang elder. Napaawang ang bibig niya at ngumiti ng nakakaloko. Hindi siya lumingon para tingnan ang unang elder sa halip ay tumingin ng diretso sa mga disipulong nagtipon sa ilalim. Unang elder, hindi mo ba nararamdaman na masyado kang seryosong nagsalita? He was just fighting for some fairness for himself, how can his actions be considered taksil? Malamig na yumuko ang unang elder at biglang nagtaas ng ulo. Gusto niyang makipagdebate sa second elder sa loob ng 300 rounds pero ayaw ng second elder na ipagpatuloy ang pakikipagpalitan ng kalokohan sa kanya. Nagpatuloy ang pangalawang elder, nakarating na si Oliver sa huling yugto ng likas na antas at ang halaga ng pag-aayos sa kanya ay hindi mataas kahit sa ang aspeto ng mga bagay. Nagdilim ang mukha ni Oliver sa narinig niya. Nakatayo sa gitna ng mga informal na disipulo, ang puso ni Wesley ay tumibok ng husto at hindi niya maisara ang kanyang bibig sa gulat. Natatakot siya na ang paunang natukoy na kota ng kanyang kapatid ay makonsela ng mga ito sa ilang salita lamang. Kung ang kanyang kapatid ay matagumpay na naging huling disipulo ng ika-11 elder, ang kanyang katayuan ay tataas din ng naaayon. Sa panahong iyon, hindi lamang si Elder Sayer ang magiging suporta niya, ang ika-11 elder ay magiging kanyang suporta rin. Kung ganoon, magagawa niyang kumilos ayon sa gusto niya sa Dul Sovereign Pavilion sa hinaharap. Pinaikit ng unang elder ang kanyang mga mata at galit na sumulyap sa pangalawang elder nang marinig niya ito. Ano ang ibig mong sabihin na mababa ang halaga ng pag-aayos sa kanya? Napakaraming alagad sa huling yugto ng likas na antas sa ating sekta. Ibig mo bang sabihin na ang lahat ng mga disipulo sa huling yugto ng likas na antas ay hindi karapat-dapat na ayusin sa amin? Kabanata 2138. Ang maling pagbibintang ng unang elder ay hindi naging sanhi ng pagkataranta ng pangalawang elder. Hindi ko ibig sabihin. Inalis mo ang aking mga salita sa labas ng konteksto. Sino sa silid ang hindi pa dumaan sa huling yugto ng likas na antas? Kung iyon ang ibig kong sabihin, hindi ba't sarili ko na rin ang pinag-uusapan ko? Sabi ng pangalawang matanda. Pantay-pantay. Kung dapat tanggapin ng ika-11 elder ang huling disipulo kung gayon siya ay dapat na mahusay sa lahat ng aspeto. Ang halaga ng paglilinang ay isa ring punto na dapat isaalang-alang. Ang kakayahang umangkop ng huling yugto ng likas na antas ay hindi kasing taas ng nasa intermediate na yugto ng likas na antas. Dapat mong malaman ang tungkol dito. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mababa ang pagkakataon ng mga bagong talento na matap. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ang unang elder ay iwinagayway ang kanyang mahabang manggas at sinabing dismissively, si Oliver ay nasa likas na antas at ang kanyang talento ay napakataas. Hindi dapat magtatagal bago siya tumakbo para sa posisyon ng napiling alagad. Sa mga katotohanan ito, sa palagay mo ba ay mababa ang halaga ng kanyang paglilinang? Hindi sila nagkita-kita sa bagay na ito, at walang katapusan silang mag-aaway dahil sa problemang ito. Ang pangalawang elder ay ayaw na magpatuloy sa ganito, ngunit ang unang elder ay matigas na gawin ang kanyang paraan. Sa oras na ito, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano si Gresham. Ang lakas ng apoy ng digmaan ay nakatuon sa mga elder, ngunit ang tatlong tao sa madla ay tahimik na naghihintay. Ang tanging paraan na masasabi ng sinuman kung ano ang kanilang nararamdaman ay sa pamamagitan ng mga emosyon sa kanilang mga mata. Gusto ng unang elder na lumaban si Oliver. Kung pipiliin man ng 11th elder si Oliver o hindi, malaki ang gagampanan niya sa huling dispute ng disipulo, tulad ng pag-aalala noon ni Gresham. Nais ng unang elder na hayaan nilang tatlo na salakayin ni Oliver si Gresham sa hindi tamang paraan. Kahit papaano ay hayaang makatulog si Gresham sa loob ng 1 buwan o 2 para maayos na bumaba ang kota kay Calvert. Ang taong sumusuporta kay Calvert ay ang 6th elder. Parehong siya at si Elder Sayer ay hindi natitinag na taga-suporta ni Calvert. Ang pangalawang elder ay determinadong tumanggi na hayaan si Oliver na makibahagi sa pagtatalo ng mga huling disipulo. Hindi siya tanga kaya natural, alam niya kung ano ang pinaplano ng unang elder. Kung siya ay magtagumpay, Gresham ay magkakaroon ng isang kahabag-habag na wakas.
Ang dalawang tao ay nagpatuloy sa pag-aaway sa loob ng 15 minuto o higit pa habang ang lahat ng iba pang mga disipulo ay nagkatitigan ng may dilat na mga mata. Hindi nila akalain na makikita nila ang dalawang matandang nag-aaway ng ganito kabangges ngayon. Sinasabi ko sa'yo, sa paggawa nito, inaalis mo ang pagkakataon sa mga alagad. Bilang pangalawang elder, dapat mong isaalang-alang ang bawat disipulo at maging walang kinikilingan, ngunit tingnan kung ano ang iyong ginagawa ngayon, inaalis ang mga pagkakataon para sa iba pang formal na mga disipulo. Ngumisi ang pangalawang elder at inikat ang kanyang mga mata. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng aking mga alagad. Hindi patas para kay Oliver na sumali sa kompetisyon ng huling disipulo. Alam ng lahat na siya ay nasa ika-8 ranggo sa mga formal na disipulo. Walang pagkakataon si Calvert laban sa kanya. Sige, tama na, sabi ni Elder Godfrey, pagod na sa kanilang pagtatalo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Malapit nang sumabog ang eardrums ng pagtatalo sa pagitan ng unang elder at pangalawang elder. Kung noon pa man, hindi na niya tatanggapin ang anumang huling disipulo. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga pangyayari kamakailan na nagpabago sa kanyang isip. Siya ay nanunuya, at isang malamig na sulyap sa unang elder at pangalawang elder. Bakit sila nag-iinit kung siya ang nagre-recruit ng huling disipulo? Siyempre alam niya ang sagot sa tanong na ito. Humarap siya sa mga alagad na nasa audience. Nagpapasalamat ako sa iyong input, ngunit sa pagtatapos ng araw, ako ang magdedesisyon kung sino ang magiging huling disipulo ko. Kabanata 2139. Ang unang elder at ang pangalawang elder ay tumahimik sa isang iglap. Tama si Elder Godfrey. Maaari silang mag-away hanggang sa matuyo ang kanilang mga bibig at wala pa ring masabi kung sino ang huling alagad. Ang mga mata ni Elder Godfrey ay nanatiling nakaharap sa mga manunood. Kung sino ang aking huling alagad, mayroon na akong nasa isip. Sinabi ko na noon na ang aking huling disipulo ay kailangang maging mahusay sa lahat ng paraan na sa tingin ko ay mahalaga. Tinaas ni Jackie ang kanyang noo. Sinuri at ipinaliwanag sa kanya ni Noel ang pangungusap na ito noon. Naisip niya na sinadya ni Elder Godfrey na sabihin na ang kanyang mga saradong disipulo ay dapat na mahuhusay sa lahat ng aspeto. Sa pag-iisip na ito, bumaling ang tingin niya kay Oliver at sa dalawa pa, na gwapo, talented, at galing sa mga kilalang background. Walang kapintasan, sa lahat ng paraan. Habang iniisip niya ito, ang boses ni Elder Godfrey ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Hindi na kailangang mag-away silang tatlo. May naiisip na akong kandidato. Naninigas ang katawan ng lahat. Isa-isa nilang ibinaling ang nakakapasong tingin kay Elder Godfrey. Ang pinaka-nababalisa ng mga tao doon ay ang unang elder at ang pangalawang elder dahil alam na alam nilang dalawa sa kanilang mga puso kung sinong disipulo ang pipiliin niya. Ang kapangyarihan sa likod ng disipulong iyon ay sisire sa maselang balanse sa pagitan nila. Ang mga labi ng unang elder ay hinayla sa isang manipis na linya, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa Elder Godfrey. Maging ang pangalawang elder, na naging kalmado at nakaka-relax, ay tumingin kay Elder Godfrey na may tame time na ekspresyon. Huminga ng malalim si Elder Godfrey, at sinabing, piliin ko. Ang dalawang salitang ito ay nagpapigil ng hininga sa lahat at nagpanting ang kanilang mga tainga. Si Jackie bilang aking huling disipulo. Sa sandaling lumabas ang mga salita, tumahimik ang lahat, tanging mga tunog ng mabibigat na paghinga at mga tibok ng puso ang maririnig. Nagsimulang magtaka ang lahat kung may problema sa kanilang pandinig. Ano ang sinabi ng ika-11 elder? Sino ang sinabi niyang pinili niya bilang kanyang huling alagad? Jackie. Sino yun? Siguro mali ang narinig ko. May Jackie ba sa tatlo dyan? Kilala si Jackie sa mga informal na disipulo, ngunit karamihan sa mga formal na disipulo, lalo pa ang mga napiling disipulo, ay hindi alam kung sino siya. Lahat ay nakatingin sa isa't isa ng may pag-aalinlangan. Nagkaroon ba sila ng auditory hallucinations? Naisip ni Elder Godfrey na siya ay malinaw na, kaya't muli niya itong inulit sa malakas na boses, pinipili ko si Jackie bilang aking huling disipulo. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagsabog ng kaguluhan, na para bang ang yelo ay ibinuho sa kumukulong mantika. Nawala nang masabi ang lahat. Maging si Jackie mismo ay nakitang bahagyang nakaawang ang kanyang bibig. Kinailangan niyang linisin ang kanyang mga tenga upang matiyak na hindi siya mali ang narinig. Kabanata 2140. Nagtaka pa nga siya kung may Jackie din ba sa mga formal na disipulo, ngunit ibinasura niya ang ideyang ito sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang isipan. Kung tutuusin, alam niya ang sikreto ni Elder Godfrey. Ganun pa man, hindi niya inaasahan na malalagay siya sa spotlight kapag dumating siya bilang isang manunood. Natulala sina Noel at Brooke. Tulala ang dalawa sa kinatatayuan at may kawalang paniwalang nakasulat sa kanilang mga mukha na parang ngayon lang sinabi na nanalo sila sa loto. Lumingon si Noel at nakita niya si Jackie na ganoon din ang ekspresyon niya.
Pinili ka lang ng ika-11 elder bilang huling disipulo. Medyo namamaos ang boses ni Noel, habang si Brooke naman ay gulat na hindi siya makabitaw ng kahit isang salita. Nagsimulang mamula si Wesley. Naisip niya na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali nang ipahayag ng 11th elder ang pangalan ni Jackie sa unang pagkakataon, ngunit nang ulitin niya ito sa pangalawang pagkakataon, na binibigyang diin ang pangalan ni Jackie, nagsimulang maranasan ng isip ni Wesley ang tidal wave ng mga emosyon. Hindi siya pwede. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging huling alagad ng ika-11 elder? Hindi man lang siya pumunta dito sa formal na paraan noong una. Hindi siya karapat-dapat na maging huling disipulo ng ika-11 elder. Iginiit ni Wesley na manatili sa salaysay na alam niyang mabuti tungkol kay Jackie. Kung noon pa siguro lahat naniwala sa kanya. Kung tutuusin, puro basura ang mga informal na disipulo, ngunit napatunayan ni Jackie ang kanyang sarili na A. Cut above the rest nang matalo niya si Wesley. Siguradong hindi siya. Siya ay isang informal na disipulo. Sinong matanda na nasa tamang pag-iisip ang pipili ng isang di-formal na disipulo upang maging kanyang huling alagad? Wala siyang mga kwalifikasyon, ni ang network para makilala ang ika-11 elder. Mariing sabi ng lalaking may tatsulok na mata. Lubhang gamaan ang loob ni Wesley nang marinig ang mga salitang iyon at hindi na siya makasang-ayon sa lalaking may tatsulok na mata. Dapat mayroong isang tao na may eksaktong parehong pangalan bilang Jackie sa gitna ng mga formal na disipulo. Walang paraan sa 1 bilyong taon na ito ay ang Jackie na kilala niya. Gayunpaman, biglang humakbang si Elder Godfrey at itinoon ang kanyang tingin sa grupo ng mga informal na disipulo. Puno ng katahimikan ang kanyang mga mata. Tinuro niya si Jackie at sinabing, "Ano ka pa nakatayo dyan?" Ngayon ay walang paraan na malinlang ni Jackie ang kanyang sarili o ang iba dahil direktang itinuro ni Elder Godfrey sa kanya. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumaibot, at ang kanyang kutis ay namutla samantalang si Wesley at ang lalaking may tatsulok na mga mata ay naging maitim. Si Jackie talaga ang hinahamak nila ng husto. Naramdaman kaagad ni Wesley na hindi siya makahinga, at ang kanyang mga mata ay naging dugo, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nais na mamatay sa lugar. Tatanggapin niya ang sinuman maliban sa kanya. Naalala pa rin niya na ipinagmalaki niya sa sinumang nakakarinig na ang kanyang kapatid ang magiging huling disipulo ni Elder Godfrey. Kung gayon ang kanyang kapatid ay hihigit pa sa sinumang nasa ilalim ng pag-aayos ng matanda. Ang nangyari ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Parang isang sampal sa kanyang mukha na si Jackie ang napiling maging huling disipulo ni Elder Godfrey. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.